Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plan. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado at meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic always wala siyang originality, ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power, no, na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million ng mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. For the longest time, nakahilera yung mga politiko dito sa simbahan na ito dahil nagba-block voting sila. Abay, hindi po tama yun democracy tayo Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Marami pong mga mahuhusay tayo ng mga senador, kagaya ni Sagisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. At ganito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they have been skewing the democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Ang mga Katoliko, 18 million. Ang mga Ebangheliko, 25 million. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang coalition na sadyang magiging boses ng ating Panginoon sa panahon na ngayon? Yun lamang po. Okay, maraming salamat, Dr. Magay. You were the second one to raise your hand. No? And then follow up. Just one follow-up on this last. Okay. Dr. Magay, I know that you are an award-winning social scientist. What makes you call Iglesia ni Cristo a cult? Kasi po tayo ay merong batayan, no, ng ating pananampalataya. Pag sinasabi natin na tayo ay mga alagad ni Kristo, dahil kasama rin sa pangalan nila yun, Iglesia ni Cristo. Kung tayo ay tunay na Iglesia ni Cristo, naniniwala tayo sa anong sinasabi ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, maliwanag po na kailangan tayo magsalita when it comes to issues of justice and righteousness. Yun po ang panawagan ng banal na kasulatan sa atin. Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. No? Wala po yan sa Biblia. So, ibig po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga Iglesia ni Cristo, hindi po totoo yan. Kaya kulto ang tawag. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ni Cristo. Dagdag ko lang, nung panahon ni Cardinal Sin at si Erap ang presidente, ang spiritual advisor ni Erap ay si Bilarde, Mike Bilarde. At ako sa isang at si Erap ay ang daming ginagawang hindi maganda. Kaya nagpatawag na meeting si Cardinal Sin at tinanong niya, nandun si Mike Bilarde, at
tinanong niya si Mike, can you please explain to us what your role as spiritual director of ERAP is? Sabi niya, I don't direct him, I just listen to him. Spiritual director, very careful siya, pero nagtaas ako ng kamay. Mike Velarde, niloloko mo ang mga masa. Niloloko mo ang masa. Kapag kayo gusto nyong yumaman, baliktarin nyo yung payong nyo at itaas-taas nyo yan, sasaluhin ng payong nyo yung pera. Ng pera na galing sa langit. Ganon eh. Why do so I asked Mike Velarde, nung sinabi ko kay Mike Velarde, sabi niya sa akin, Father, there is a scriptural passage that says, do not judge lest you be judged. No, I'm not judging you. I see the effect of what you do on the masses. They don't think. They pray with you, but they don't think. Yan ang isang kulto. The members of a cult does not think. They don't pray unless they are told to pray in a certain way. And then they are made to choose a candidate ordered by the head of the cult, because that head of the cult was in a meeting with that person, and I don't know what the horse trading is going to be. The Catholic Church has never endorsed any candidate directly. Nung panahon ni Lenny, we created the Priest for Lenny. I said, no, that is not a good name, because ultimately we are not for Lenny. So we changed our name from Priest for Lenny to Priest for the Moral Choice. We exist for the moral choice. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is the problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if you have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Kaya salamat Ate Melba, ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. It is, kung ang pangalan ng simbahan nyo, Iglesia ni Cristo, pray, listen, seek the will of God through His Son, Jesus Christ. Thank you.